Box. Magulo, maingay, traffic. Ganyan na marahil kung ilarawan ng Kapitolyo ng bansa, ang Maynila. Pero sa likod ng urbanisasyon, alam pa ba ng mga Gen Z na mayaman ito sa kasaysayan? Para sa Renacimiento Manila, mahalagang maibalik ang kamalayan tungkol dito. Kahit sa labas ng Intramuros, mas marami pa palang kwento ng kasaysayan natin. Sa Binondo, may sarili siyang kwento hanggang Santa Ana pa yan at iba't ibang distrito ng Maynila. Bukod sa Intramuros, siyempre, andyan ang Binondo, ang oldest Chinatown in the world. Alam mo ba na kahit itong LRT, may makasaysayang kwento rin. Sa halos 3 oras sa pagsama sa Heritage Walk ng Renacimiento Manila, minsan, may access pa sa pagpasok sa mga gusali na karaniwang sarado sa publiko. Na-appreciate nila na they can learn history at the same time, they are also doing their own fitness goals. Meron pang ibang pagkakataon na makakapasok ka mismo sa mga sites. 600 to 750 ang halaga ng pagsali. Kasama na dyan ang entrance fees sa mga heritage sites. Pangako ng Renacimiento Manila, mamumulat ka talaga sa pagsama sa kanila. We do that kasi you cannot love what you don't know and you cannot protect what you don't love and value. Sabi nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Baka sa pagsali sa mga heritage walk tulad dito, makaisip pa tayo ng ideya kung paano may babalik muli ang ganda ng Maynila. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita. Ang daming ang nagsasabi, bakit kung ano pa ang masama sa kalusugan, yun pa ang masarap kainin? Sa Pilipinas, ischemic heart diseases o sakit sa puso ang isa sa top causes of death. Ang maaaring cause niyan, plaque o bara sa puso. Pero ito ang nakakabilib. Isang grupo ng grade 11 students ang bumuo ng isang AI software na kayang makadetect ng bara sa puso in a matter of seconds. AI is really growing, especially during 2023. Why not we use that artificial intelligence into something useful, especially those things po that is the most pressing issues po here in the Philippines. Sa preemptive identification of neointimal tissue and imaging for gleaning atherosclerotic plaques through convolutional neural network o PINTIG. Matapos ma-register ang pasyente, kailangan lang ipasa ang CT scan image niya. Within seconds, maa-analyze na ni PINTIG kung may heart plaque nga ba ang pasyente. Automatic na ring maa-update ang kanyang record at makikita agad ang report based on the analysis. Simple, mabilis, and most of all, tipid. Pero syempre, pwede pang ma-improve. Unfortunately po, the medical imaging technologies that we currently have here can only detect like plaques po at its advanced stage, which means yung kung parang malalaking lumps na po siya ng mga plaque within the heart. So, ngayon naman, umaabot na sa 98% ang accuracy ng PINTIG at balak pa nila yung pataasin. We're not doing it really po talaga for like research or requirement lang. Pero parang napamahal na rin or as a passion na rin po namin or a dedication rather po to continue. Kahit mahirap, kahit there's a lot of challenges. Kamangha-mangha naman talaga ang husay na ipinamalas ng grade 11 students na ito. At nagawa nila yan sa tulong ng isa't isa, powered through passion. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. 2 taon, 2 balde ng barya ang naipon ng sari-sari store owner na si Rogelio Fortes ng Agoo, La Union. Merong piso, merong 5 at iba pang mga barya. Pag may barya ko sa bulsa, imbis na bibili ko ng merinda, nilalaad ko na lang sa inulo ko. Umabot po yun ng 2 years, hindi ko na po namalayan, binuksan ko, ganun pala yung halaga na. Nang kanyang buksan, umabot na pala sa halos 126,000 pesos ang halaga ng naipon niya. Tiyempo namang matataas ang marka sa eskwelahan ng panganay na anak niyang si Lawrence. Kaya nagdesisyon si Tatay Rogelio na ito na ang panahon para maibili siya ng pinangarap na motorsiklo. Nabigla din pa yung namayalong saya po. Kasi hindi ko po expect na para sa akin pala yung ipon niya po na pinangbili po ng motor. Kaya. At heto, may sukli pa. Plano na itong i-invest ni Tatay Rogelio sa kanyang tindahan.
Sa payo ko yung mga kagaya kong parents, bakit hindi natin subukan na i-try, gumawa ng challenge na unti-untiin natin kahit pa barya-barya, piso-piso, 5-5. Lalo na yung mga kabataan ngayon, lahat karamihan na, may mga bisyo na. So gawin na lang natin bisyo yung pag-iipon na lang. Ang kwento ni Tatay Rogelio ang patunay na ika nga, great things start from small beginnings. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.